Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin, sa aming panambahan. Alam namin, Panginoon, na lugod ka, Panginoon. Tanggap mo ang aming mga pagsamba, Panginoon. O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, makikinig kami ng salita mo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng mga salita mo, ng pagpapala mo, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Sa iyo po ang pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang pamagat nga po, may bunga ang pagsunod sa Diyos. Kung mayroon kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa Deuteronomy, chapter 5, verse 33. Ang sabi diyan, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa gayon, mapapanuto kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing titirahan ninyo. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ito po ay parte ng pangungusap ng Diyos kay Moises para sa bayang Israel. Ito ay nagpapahayag ng utos ng Diyos na dapat lakaran ng mga Israelita at ang pangakong bunga sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa gayon, mapapanuto kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing titirahan ninyo. Kapatid, napansin mo ba ang kaugnayan ng pananampalataya, pagsunod at ang pagpapala? No? Tandaan po natin yung tatlo na yon. Pananampalataya, pagsunod, at pagpapala. Naisip mo ba ang ugnayan ng maito? Kapag inilagay mo ang pananampalataya sa Diyos, susundin natin ang kanyang mga sinasabi. At ang kasunod nito ay siguradong pagpapala. Ano daw? Kapag nilagay natin ang ating pananampalataya sa Diyos, sigurado susunod tayo sa ating Panginoon. Amen? Kasi nanampalataya ka sa ating Panginoon. Kasunod nun ay susundin natin ang kanyang mga sinasabi. At ang kasunod na nun ay pagpapala. Sino dito gusto ng pagpapala? Amen. No? Kadalasan gusto lang natin pagpapala. No? Ayaw natin yung salitang pagsunod. Gusto natin ng pagpapala, sumunod tayo sa ating Panginoon. Amen? Sabi ko nga kanina, sinabi doon yung pagpapala. Ngunit kung hindi mo susundin ang kanyang mga salita, nangangahulugan ito hindi pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi mo kasi sinusunod ang salita ng ating Panginoon. So wala kang pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa Bible, iniugnay ng Diyos ang pananampalataya, pagsunod at ang pagpapala. Ano nga ba ang ugnayan ng pagpapala, ng pagsunod at ng blessing? Ano ba ang ugnayan nito? Ang mga pangako ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos ay nakasalalay sa pagsunod natin sa tamang direksyon ng Diyos sa atin. Paano daw natin makakamit ang pagpapala? Ang mga pangako ng ating Panginoon, nakasalalay daw yan sa ating pagsunod. So may kinalaman yung pagsunod natin sa Diyos. Nasabi ko nga kanina, gusto lang natin ng pagpapala, pero ayaw nating sumunod sa ating Panginoon. Tanong, gusto ba natin ng pagpapala? Opo naman, Pastor. Sumunod tayo. Sundin natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng Deuteronomy, binasa natin kanina, sundin niyong mabuti ang lahat ng inuutos sa inyo ni Yahweh, na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Ang sabi, anong sabi? Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniuutos. Sabi doon, lahat ng iniuutos ng ating Panginoon, si Yahweh. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa gayon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. So, pansinin niyo yung sinabi ng ating Panginoon. Sunding mabuti ang lahat ng inuutos. Ang sabi doon, lahat ng inuutos. Pastor, wala na tayo sa kautusan. Di.
Hindi. Hindi tayo pwedeng mawala sa kautusan, sa utos ng ating Panginoon. Kasama ang pananampalataya natin sa Panginoon, ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa mga utos. Sa gayon, sasagana. Blessing. Sasagana, hahaba ang buhay. Sino dito gustong mahaba ang buhay? Siyempre, gusto natin mahaba buhay, di po ba? Gusto ba na natin ng mahabang buhay at ng buhay ng puno ng pagpapala, sundin natin ang ating Panginoon, ang kanyang mga utos. Kapatid, hindi natin masusunod ang mga utos ng Diyos kung hindi ka mananampalataya sa Kanya. O nga naman. Paano mo susundin yung isang bagay na hindi ka naman nananampalataya sa Kanya? Paano mo susundin ang isang utos o isang salita nang hindi mo naman naalagak, hindi naalagak ang pananampalataya mo dun sa nagsasalita? Ang Panginoon. Paano natin masusunod siya kung yung ating buhay wala sa ating Panginoon? Kailangan ilagak muna natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa gayon, madaling sumunod sa Diyos. Ano una? Ilagak ang alin? Yung faith, yung ating pananampalataya. Sa kanino? Sa Diyos. Kasunod nun, madali nang sumunod sa Diyos kasi nga pinananampalatayaan mo na siya. Mahirap sumunod sa Diyos kung hindi ka sumasampalataya sa Kanya. Kasi may mga utos siyang bibigay eh. Paano mo susundin yun kung wala kang pananampalataya dun sa nagsasalita, dun sa naguutos? So kailangan pananampalataya sa Diyos, madali nang sumunod sa Diyos, at ang kasunod nun, pagpapala. Pagpapala. Huwag tayong umasa ng pagpapala sa Diyos kung wala tayong pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kadalasan kasi gusto lang natin ang blessing. Ano sabi? Gusto lang natin ang blessing. Pero wala tayong pananampalataya at pagsunod. At pagsunod dun sa nagkakaloob ng blessing. Gusto natin ng blessing, wala naman tayong faith dun sa nagbibigay ng blessing. Hindi mo rin sinusunod yung nagbibigay ng blessing. Kapatid, ibig mo ba ng pagpapala? Inuulit-ulit ng Panginoon. Ibig mo ba ng pagpapala? Ilagak muna natin sa Diyos ang ating mga pananampalataya at sundin natin ang Kanyang mga salita. Ilagak ang ating pananampalataya at sundin natin ang Kanyang mga salita kung gusto natin ng pagpapala. Ito pa kapatid ang ilang verse sa Bible. No? Ang Bible punong-puno ng mga binigay na salita upang panghawakan natin. No, ito yung mga verse sa Bible na nagpapakita ng ugnayan ng pagsunod at ng pagpapala. Para pala tayo mapagpalain ng Panginoon, kailangan ng pagsunod, obedience, obey. Obey ka kay Lord, mag-obey ka, sumunod ka. Hindi po ba? Ito, makikita natin ang mga dito sa bibigay ko mga verse na ito, makikita natin ang mga kamangha-mangha at tiyak na mga pangako ng Diyos patungkol sa pagsunod. Una, ang marunong makinig ng payo ay mananagana at mapalad ang Diyos. Mananagana at mapalad ang sa Diyos ay nakalagak ang tiwala. Kawikaan 16:20. Ang sabi doon, ang marunong makinig ng payo ay mananagana. Kapatid, marunong ka bang makinig ng payo? O ang pinakikinggan mo lang sarili mo? Hindi, dapat marunong kang makinig ng payo. At ang una mong dapat pakinggan ng payo, sino? Ang Diyos na nagsasalita. Ang Biblia ay punong-puno ng pagpapayo sa atin. Pagbibigay ng salita na dapat natin sundin. No, ang sabi doon, ang marunong makinig ng payo ay mananagana. At mapalad ang sa Diyos na alagak ang tiwala. Kapatid, naalagak ba sa Diyos ang tiwala mo sa araw na ito? Oh, mapalad ka. Mapalad ka. Ano pa? Ang sabi, ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat
ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Awit 7:10. Ang sabi doon? Nililigtas ng Diyos ang lahat ng sumusunod sa Kanya. Gusto ba nating maramdaman yung alam natin na nililigtas lagi tayo ng ating Panginoon? Matuto tayong sumunod sa salita ng Panginoon. Gusto mo palang iligtas ka ng Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay mo, dapat marunong kang sumunod sa Kanya. Sinabi ng Panginoon, huwag kang dumaan diyan ka pa rin daan ng daan. Alam mong mapapahama ka dyan, alam mong nandyan yung mga kahinaan mo, diyan ka pa rin dumadaan. Panginoon, ililigtas mo naman ako, ano bang kahinaan mo? Ang kahinaan ko noon, pag-inom. Kung doon pa rin ako dadaan sa mga nagiinuman, hindi ko mapagtatagumpayan. Hindi ko pwede sabihin, Panginoon, iligtas mo ako sa kanila. Kasi nililigtas nga kita, diyan ka pa rin dumadaan. Teka sa ulo mo, Romel. Sabi na ni Lord, huwag kang dumaan dyan. Dyan ka daan ng daan. Sasabihin mo, Panginoon, bagsak na naman po ako. Kasi nga, sabi ng Panginoon, makinig ka sa payo ko. Huwag kang dumaan yan, dito ka dumaan. Literal yun. Di po ba madalas ganoon? Kaya tayo bumabagsak, hindi kasi tayo nakikinig sa sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, huwag mong kainin yan, bawal sa iyo yan, may sakit ka. Ililigtas naman ako ni Lord. Total, may gamot naman. Yan lagi katwiran, di po ba? Total, may gamot naman. Tapos pagkakain mo nun, ano nangyari? Unti-unti, nangingiwi ka na. Diba? Nangingiwi ka na. Bakit? Kasi pinag-pray ko naman, Panginoon, ba't pinag-pray ko naman? Sabi ni Lord, huwag mong kainin. Gusto mo ng pagpapala, pisikal, makinig ka sa Diyos. Yung sinasabi niya, sundin mo. Pag sinabing bawal, bawal. Huwag mong kanin. Amen? May sakit ka na nga, yun pa rin bawal ang kakainin mo, hindi ka gagaling. Gusto natin gumaling. Yung bawal, huwag mong gawin. Bawal, ginagawa natin. Bawal umihi. Doon umihi, doon mapanghi. Di ba? Bawal tumawid. Doon tumatawid. Ang Diyos, maraming pagpapaalala sa atin. Kapatid, gusto mo iligtas ka ng Panginoon? Amen? Gusto natin iligtas tayo. Sundin natin siya. Iingatan tayo ng Panginoon. Ang sabi, ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Kinakalinga. Inaalagaan ng Diyos. Sino ang may takot sa Diyos? Ano yung takot na yon? Takot ba na parang kang nakakita ng multo? Yung ba yun, pagkatakot, Pastor Romel? Hindi. Ibig sabihin yung banal na takot. Ayaw mong gumawa ng pagkakasala kasi natatakot ka sa Diyos, hindi dahil parurusahan ka niya. Di po ba? Hindi ganon. Yung banal na pagkatakot sa Diyos. Na hindi ko gagawin ang bagay na ito kasi Diyos siya. Niligtas na nga niya ako Ang ikakatakot mo yung bumalik ka dun sa dati mong pamumuhay at mapupunta ka sa apoy ng impyerno. Dapat mayroon tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Ang sabi, ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga ng Diyos. Gusto mong maramdaman ang pagkalinga ng Diyos? Na sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng bagsakan, nandun ng Diyos, damang-dama mo, yakap-yakap ka ng Panginoon, kinakalinga ka ng Panginoon, nagmamalasakit siya sa iyo. Ramdam mo yun. Di ba ang sarap noon? Doon sa panahon na umiiyak ka, na alam mo na naroon ng Diyos kasi nagkinakalinga ka ng Panginoon. Ang sabi doon, magtiwala ka sa Diyos. Ilagak mo lahat sa Diyos ang buhay mo at kakalingain ka ng Panginoon. Bisan kasi mas marunong pa tayo sa Diyos. Hindi, ibig sabihin ng paglalagak, lahat-lahat ibibigay mo sa Diyos. Ilagak ibigay. So kung gusto mong pala
na maramdaman mo ang pagkalinga ng Diyos, lahat-lahat sa buhay mo, ibigay mo. Ikaw, Panginoon ng Panginoon ko, ikaw nang bahala sa akin. Ang Diyos naman, gagawin niya yung parte niya. Dahil binigay mo yung parte mo, ano yun? Pagtitiwala. Gagawin naman ng Diyos yung parte niya, ano yun? Kakalingain tayo ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag tayong maghanap buhay. Sa ating paghahanap buhay, magtiwala tayo sa Panginoon. Bahala ka na, Panginoon. Kung ano man ito, basta ikaw, sa'yo ko inilalagak ang bagay na ito. At doon natin mararamdaman, nandun ang pagkalinga ng Panginoon. Kapon may kasama ako, nagpapatotoo. Ang sabi niya sa akin, Pastor Romel, naiiyak ako habang kinikwento ko sa ito. May-ari siya ng mga nagsusupply siya ng mga laruan sa mga mall. Ang sabi niya, Pastor Romel, nagpunta ako ng mall, walang tao. Walang tao. Pero Pastor Romel, sa kabila ng ganon, naka 4 million kami. Naka 4 million kami ng benta. Naisip ko, sabi ko sa kanya, kapatid, isipin mo, ganong karaming laruan yun. Ganong karaming tao ang nilagay ng Diyos sa puso nila, nabilin niya sa iyo. Ang dami mo namang katunggali, bakit yun sa iyo? Sabi niya, oo nga. Tingnan nyo, pinagtiwala niya yung kanyang buhay sa ating Panginoon. Panginoon, sabi nga niya, ang may-ari ng kumpanyang ito, hindi ako. Ako'y katiwala, ang Diyos ang may-ari po nito. Kaya sabi niya, walang tao sa mall, pero naka 4 million sila. May pambayad siya sa paparating na container. Bakit? Kasi nga, pinagtiwala niya ang kanyang buhay. Kasunod noon, blessing. Blessing. 4 million. May pambayad siya sa paparating na container ng mga laruan. Ganon kabuti ang Panginoon. Pag inilagak mo ang pagtitiwala mo sa Kanya, gagawin ng Diyos yung parte niya. Dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Kapatid, hindi ko sinabing magkaka-4 million ka rin. Di ba? Magtiwala ka sa Diyos at pag nagtiwala ka sa Diyos, makikita mo, andyan ang Panginoon. Sa bawat sitwasyon ng ating buhay, sa ating pagluha, andun ang Panginoon. Kinakalinga. Title naman niya yun Jesus Care. Nagmamalasakit ang Diyos. Kanino? Sa mga taong may takot sa Diyos. May parte tayo. Hindi ka gagawa ng pagkakasala. May takot tayo sa Diyos. Ba't ka ba gumagawa ng pagkakasala? Kasi nga wala kang takot sa Diyos. Bakit gumagawa ng pagkakasala yung nakalalabag sa batas? Bagamat alam niyang makukulong siya. Kasi wala siyang takot sa batas. Ganun din tayo. Dahil wala tayong takot sa Diyos, nagagawa natin lumihis ng landas sa Diyos at hindi siya sundin. Tas aantay tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Kapatid, gusto natin ng pagpapala mula sa Diyos at pagkalinga ng Panginoon. Sundin natin ang Panginoon. Amen? Ang sabi, tinatanggap natin ang anuman ating hinihingi sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Unang 1:3-22. Ang sabi doon, tinatanggap natin ang anuman ating hinihingi. Sino dito humingi sa Panginoon, tinanggap niya? Yung paghingi niya, tinanggap natin yung hinihingi mo sa Panginoon, yung pinapray mo, tinanggap mo. Sino? Meron ba? Meron. Ang sabi doon, tinatanggap natin anumang hinihingi natin sa Kanya, sapagkat sinusunod. So gusto mo pala, natanggapin yung hinihingi mo, sundin natin si Lord. Ang sabi, sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ano ba yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos? Alam niyo kung ano yung bagay na nakalulugod sa Diyos? Yang ating katawan, panatiliin nating banal sa harapan ng Diyos sapagkat yun ang nakalulugod sa Diyos. Yung pagharap natin sa Panginoon, sa Diyos, alam ng Panginoong malinis ka.
Hindi ko sinabing hindi na tayo nagkakasala. Kaya lang, alam ng Panginoon, malinis ang anak kong ito. Sa kabila ng mahina ang kanyang laman, pinaglalabanan niyang hindi magkasala sa harapan ko. Yun ang gusto ng Panginoon at nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Sa kabila ng ating kahinaan sa pagkaasala, pero pinananatili natin yung kabanalan ng Diyos na nasa atin. Kapatid, binanal na tayo ng Panginoon, iniligtas, nililinis na tayo ng Panginoon, panatiliin nating malinis ang nilinis na ng Panginoon. Amen? Kapag nilinis na tayo ng ating Panginoon, tatanggapin natin ang ating mga panalangin. Gusto niyo na tanggapin ninyo ang inyong mga panalangin? Tanggapin natin mula sa Diyos ang ating mga panalangin? Sabi ni Sister Julie, 3. Kasi akala natin, ang sagot lang ng Panginoon, oo, akala natin yun lang. May sagot pala si Lord na hindi. Di po ba? Ang tanong, gusto niyo bang matanggap yung panalangin, yung sagot sa panalangin? Edi sundin natin ang Panginoon. Sundin natin siya at maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Kapatid, siguraduhin natin sa bawat araw, lagi tayong kalugod-lugod sa Diyos. Yung ating bibig, lagi ba itong kalugod-lugod sa Diyos? Kapatid, itong bibig na ito. Yun daw dila, napakaliit, pero kayang pumatay. Di po ba? Maliit, pero kayang pumatay, makapangyarihan ng dila. Yan dila na yan nilagay sa itong bibig na ito, nilagay ito ng ating Panginoon para magpuri sa Diyos. Dapat lumalabas dito na kapagbibigay kaluguran sa Diyos. Amen? Paano ito nagiging hindi kalugod-lugod sa Diyos? Pag itong bibig na ito ginagamit natin para manira ng ating kapwa. Kapag ang bibig na ito ginagamit natin pang-alimura sa ating kapwa. Pananakit sa ating kapwa. Pagmumura sa ating kapwa. Di po ba? Pag ginagamit natin itong bibig na ito, dapat ang lumalabas dito, puro papuri sa Diyos. Bakit minsan may mga lumalabas ditong hindi kaaya-aya? Kapatid, hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos kapag may lumalabas ditong hindi kaaya-aya. Hindi natin tatanggapin ang ating mga hinihingi sa Diyos kapag hindi tayo naging kalugod-lugod sa Kanya. Kapatid, araw-araw siguraduhin natin, kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon hanggang dumating siya. Ulitin ko, hanggang dumating ang ating Panginoon. Iniisip natin, ano? Ano iniisip natin? Kalugod-lugod ba sa Diyos? Magkausap kami nung aking kapatid. Kasi tuwing auno, nagpupunta kami sa libingan ng kapatid ko. Nagpupunta kami dyan. Kasi yan yung panahon na nagkikita-kita yung magkakamag-anak. Hindi na nagkikita, di ba? Nagkakaroon ng nagkikita-kita. Doon sa pagpunta namin magkapatid doon kami nagkwentuhan. Kasi hindi na kami nagkaapagkwentuhan ng aking kapatid. 2 na nga lang kami, bihira pa kami magkwentuhan. Pero nung panahon na yon, kasi busy siya sa trabaho niya Dentista siya, sa center pa. Ang dami niyang ipin na binubunutan. So wala siyang panahon para pumunta pa sa amin. Bihirang-bihira, minsan niya hinahanap ng daddy ko. Doon sa panahon na yon, nagkakwentuhan kami. Alam niyo po ba, nakwento niya sa akin, Kuya, alam mo ba, na ang Philippines, ang isa sa pinakamataas na ang mga tao daw nanonood ng pornografiya. Sabi niya. At alam nyo kung tinignan sa Philippines, kung sino daw yung mga nanonood ng bold, hindi lalaki, babae. Oo, babae. At tumataas daw yung ating antas. Tumataas. O tingnan ninyo. Ilang mananampalataya ang nanonood ng pornografiya? Di ba dapat yung ating nakikita, yung ating mata, dapat ito, tinitingin natin para saan?
sa magbibigay ng kalakasan sa atin. Ano yon? Biblia, yung mga bagay na mabubuti. Ano pinanonood mo na kapagpapahina sa iyo? Paano kang tutugunin ng Panginoon sa panalangin mo kung ang mata na ito, tinitingin mo doon, hindi ka nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon? Minsan, yung mga nasa General Council, nagpunta daw sa isang hotel. Tingnan nyo nagpunta sa isang hotel, mga pastor. Tapos paglabas daw po nila, sinisingil sila ng hotel, bayad sa pinanood na bold. Tinginan daw sila mga pastor. Sino nanonood ng bold sa atin? Sino nanonood ng bold? Sinisingil Walang nanood ng bold sa amin. At walang nanood. Sabihin mo, kasi nakalagay naman doon kung sino Alam niyo, sabi nung nandun sa hotel, ay hindi po, inakala lang po namin. Kasi kadalasan po, may mga pastor pong mga puti, pag pumupunta po dito, bakasyon ng kanilang, pati espiritu, bakasyon. Mga puti, buti na lang, praise the Lord, hallelujah. Hindi mga pastor na Pilipino. Ito nyo, sabi, tingnan nyo, nakapagbibigay lugod ba? Pagdating dito sa Philippines, bakasyon rin yung pagiging born again nila. Sabi nung nandun sa hotel, kala po namin kasi may mga, pag pumupunta po dito mga pastor na puti, nanonood po sila, nagre-request po sila. Kala namin ganun din po kayo. Wow, di po ba? O nakwento lang naman yun. O kapatid, tapos mananalangin ka, gusto mo tugunin ka ng Panginoon. Pag bakasyon rin yung espiritu mo. Amen? Dapat lagi tayong kalugod-dugod kay Lord. May nakakita o wala? Alam niyo bakit madaling pumasok sa pornografiya? Kasi akala natin walang nakakitang. Tayo lang. Kaya lang kapatid, kapag gano'n, dinudumihan natin ang ating katawan. Dinudumihan natin ang ating espiritu. May asawa ka, tapos nanonood ka noon. Pag nagtali kayo, paano ang ginagawa mo? Ano yung laman ng isip mo, yung pinanood mo? Alam nyo bang may sumpa yun? Kahit ginawa mo yun. O titingin nyo. Kasi nasa isip mo, iba. Imbis na yung asawa mo, ang nasa isip mo, yung pinanood mo. Kapatid, pag nagbunga yan, may sumpa yan. Bakit? Ang nasa isip mo, iba. Tingnan nyo, nakapagbibigay lugod ba? Amen? Di ba? Binigay sa mag-asawa ng Diyos yung salitang sex. Sa mag-asawa. Enjoyin yun. Sa mag-asawa. Pero hindi binigay yon sa hindi mag-asawa. Tapos magpe-pray ka kay Lord, gusto mo tugunin ka ng Panginoon. Nakukuha niyo po? Para tugunin tayo ng Panginoon, ano dapat? Dapat alam natin sa pagharap natin sa Diyos, laging kalugod-dugod yung ating mga buhay, yung ating katawan, yung ating isip, yung ating mga mata, yung ating mga labi, dapat laging kalugod-dugod para sa Panginoon. Kasi ang ating katawan mismo ay templo ng Panginoon. Huwag natin dumihan ang templo ng Diyos. Amen? Kapag hindi mo dinudumihan ang templo ng Diyos, sumusunod tayo sa ating Panginoon, sa kanyang mga sinasalita, kapatid, anong gagawin ng Diyos sa templo niya? Pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Pagpapalain ka ng Panginoon. Matakot kay Yahweh. Kayo'y kanyang bayan. Kayo'y kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay, kahit mga leon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa usong pagkain. Ngunit ang sino man si Yahweh susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Amen? Ang ganda, di po ba? Kayo, sabi una, matakot ka kay Yahweh.
Kayo'y kanyang bayan. Tayo'y kanyang bayan. Amen? Sabi ng makamtan natin ng ating Panginoon, tayo'y inaring bayan ng Panginoon. Kahit daw yung mga leon, nagugutom, nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit, ang sino man kay Yahweh, ang sabi, ay susunod. Ang sabi, anumang bagay, hindi siya kukulangin. Di ba kasiguruhan yun sa Diyos? Hindi ka kukulangin. Bakit? Kasi nga, sinusunod mo ang ating Panginoon. Kapatid, gusto mo ba hindi ka kinukulang? Sunod ka kay Lord. Sunod tayo kay Jesus. Amen? Pag sinunod natin ng Diyos, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin. Oo, hindi tayo yayaman. Kasi kala natin, ang sukatan ng pagpapala ng Panginoon ay yumaman tayo. Hindi. Yung araw-araw may kinakain kaya na ipagpapala ng Diyos, hindi ka pinagkukulang ng Diyos. Amen? Araw-araw merong pagkain sa pagkainan. Pag dumating yung mga bill ng kuryente, mayroong kang pambayad, yan ay pagpapakita, hindi ka pinagkukulang ng Panginoon. Naputulan ka na ba ng kuryente? Isipin nyo, naputulan na ba tayo ng kuryente? Hindi pa, di ba? Hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Bakit? May takot sa Diyos. Sinusunod ang Diyos. Kapag sinusunod, may takot tayo sa Diyos, di kanya pagkukulangin. Amen? Ang church na ito, hindi mayaman church. Hindi mayaman church. Konti lang pera natin sa bangko. Pero pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Hindi po malaki pera natin sa bangko. Pero, nakababayad tayo ng bill ng kuryente. Magkano bill ng kuryente natin? Ilang aircon niyang gumagana? Magkano bill? Buwan-buwan. Pero hindi tayo kailanman naputulan ng kuryente. Laging nariyan. Bakit? Nagtitiwala sa Diyos. May takot sa Panginoon. Amen? Kanya, nag-uusap kami nila Ate Jane, magkano pera natin? Ito lang, Pastor. Pero hindi tayo pinagkukulang ni Lord, no? Tama, Sister Jenny, no? Ang gandun lang, no? Ang gandun lang umaabot, tapos mababawasan ulit. Pero binadagdagan agad ng Panginoon. Pag may pangangailangan, binibigay ni Lord. Nung nangailangan ng laptop, kasi yung laptop natin noon, pinahihiram lang, bumili tayo ng laptop, malaking halaga yung inilabas. Pero kumausap ang Diyos ng tao para muling ibigay yung perang nawala. Nilabas, pinambili, kumakausap lagi ang Diyos. Kumakausap. Sa tingin nyo, saan galing yung ating mga gamit na yan? Di ba sa Diyos? Di ba mayroon Diyos na nagpapala? Nagpapala, kapatid. Alam nyo bang may mga nagbibigay sa simbang ito, hindi naman nating member. Pero nagbibigay sila. Nagtataka ako, sasabihin, Pastor, kinausap ako ng Panginoon, dito ko daw ibigay ang perang ito. Tiyempon-tiyempo, sabi ko, tamang-tama, kailangan ng simbahan ang pera ngayon. Praise the Lord, kumakausap ang Diyos ng tao. Yan ang Diyos. Kapag tayo may takot sa Diyos, sinusunod natin ang Diyos ang magsusustina ng ating mga pangangailangan. Amen? Gusto niyo ng blessing? Meron nakaakibat doon. Faith. Ano pa? Pagsunod. Pagsunod. Napansin ba natin ang salitang pagsunod at ang mga probisyon dala sa taong sumusunod sa Diyos? Ang pagsunod ang susi para mabuksan ang pintuan ng mga pangako ng Diyos. Ano daw? Ang pagsunod ang susi para mabuksan ang pintuan ng mga pangako ng Diyos. Kailangan natin sumunod para mabuksan
ang mga pangako ng Panginoon. Minsan kinausap ako ng Panginoon, napatotoo ko na, ewan ko napatotoo ko dito, pero sa Caloocan napatotoo ko. Noong last week, doon ako nag-speak. Napatotoo ko to doon. Alam naman ninyo, hindi lingid sa inyo, di ba, nagkasakit ako. Laki-laki ng bukol ko. Eh, may pinupuntahan akong doktor. Siyempre, pag may sakit ka, anong dapat sa iyo? Nagpapatingin ka. Eh di magpunta sa doktor, check up ko, may sinama ako. Ang lakas ng loob ko magsama, sige ako bahala. Yung pala, hindi ganun. Hindi pala pwedeng walk-in. Hindi pala pwedeng walk-in. Eh ako, naka-registered din pangalan ko. Eh paano siya? Sinama ko. Sabi ng Panginoon sa akin, bigay mo yung numero mo. Eh kailangan ko rin. Kailangan ko magpatingin. Di ba sabi ko nga, ang laki-laki ng bukol ko. Kailangan ko magpatingin. Pero sabi ni Lord, bigay mo yung numero mo, pagagalingin kita. Magpaubaya ka. Bigay mo yung numero mo. Sabi ko, di ba tayong mga tao, meron tayong self-preservation? Ako muna, bago iba. Pwede ko naman sabihin sa kanya, di ba? Kapatid, hindi pala nariso, bawal palang walk-in. Next time na lang. Di po ba? Sabi ko, paano ako, Lord? Sabi ni Lord, pagagalingin kita. Magpaubaya ka. Sabi ko, kapatid, sa'yo na itong numero. Ikaw na magpatingin. Eh, paano ka, Pastor Romel? Di, sige. Bala si Lord sa akin, pagagalingin ako. Tutunawin niya ang bukol ko. Tapos noon, tumawag na yung tao. Romel Enriquez, detaas ako ng kamay. Oo po. Naku, kako, patay, kako. Hindi siya matitignan. Binigyan ako ng wisdom ni Lord. Kausapin mo yung Chinese. Kasi yung mga boy, ayaw nila talagang pumayag. Hindi. Pag hindi nakalagay sa listahan, magagalit si Doc. Kausapin mo yung Chinese. Kinausap ko yung Chinese. Natuto kong mag-Chinese. Si Kung Gaolu. Kosing Gaolu. Kosing Gaolu. Tapos kaya, tinuruan ako ni Lord. Kinausap ko, sabi ko, Sir, ako merong kasama. Ginaya ko yung tono. Ako merong kasama. Sakit yan. Kawawa. Hindi ma-check up, hindi nakariso. Kawawa. Tulad mo rin siya kako, Chinese. Sabi, sige, iyo tawag. Aking bayad. Bayad agad. Aking bayad. Madaling salita, tinuturuan ako ng Diyos magpaubaya. Nagpaubaya ako, hindi lang ako ang natignan, pati siya. Sabi niya, sige, ikaw na tawag. Dalawa kami. Sabi niya, praise the Lord, Pastor Romel. Dalawa tayo. Oo, kako, tinuturuan tayo ng Panginoon. Tinuruan ako ng Panginoon magpaubaya. Sabi niya, akin na bayad. Di bayad, ako nagbayad. Nung pauwi na kami, binibigay niya yung binayad ko. Sabi niya, Pastor, ito yung binayad mo. Sabi ni Lord, huwag mong tanggapin. Mas mayaman yun ah. Sabi ni Lord, huwag mong tanggapin. Sabi ko, hindi. Sabi ni Lord, huwag kong tanggapin. Kasama yan sa pagpapaubaya. Magkano lang ba yun? Magkano yung check-up? 500. 500 lang naman eh. Sabi ni Lord, huwag mong tanggapin. Alam nyo, pagpunta ko sa isang gawain, iba si Lord. Sabi nga ni paring Arla nun yung binigay niya dun sa guardia, nakakahiya nung dumating na yung blessing mula kay Lord. Kasi nung tinuruan ako ng Panginoon, huwag mong tanggapin. Meron palang susi. Yung palang susi. No? Susi. Para mabuksan yung mga pangako ng Diyos. Kapatid, sabi ko nga, tinuruan ako ng Diyos na pagsunod. Huwag mong tanggapin. Pagpunta ko sa isang gawain, nang makita nilang payat na payat si Pastor Romel.
Nag-iyakan. Nag-iyakan. Niyakap ako. Ramdam na ramdam ko, mahal na mahal ako, Kuya, huwag kang mawawala, huwag kang munang mamatay. Patay agad. Kaya lang, damandam ako, love nila ako. Kasama noon, paghugot sa bulsa. Kuya, pampagamot mo. Pampagamot mo. Alam nyo, sabi nga ni paring Arlan, nakakahiya. Yung binigay mo, higit-higit yung binigay ng Panginoon. Yun ang Diyos. Sabi ko nga hanggang ngayon, may laman yung bulsa ko para pampatingin, pampacheck up sa mga pagpapalang binigay ng Panginoon. Kumausap siya ng mga tao para pagpalain ka. Kapatid yan ng Panginoon. Hindi magkukulang ang Diyos sa iyo. Gusto nyo ba ng ganon? O sumunod ka sa Panginoon. Sumunod ka. Kapag narinig mo, sinasabi ng Panginoon ito, gawin mo. Gawin mo. Amen? Natandaan ko, sabi, may isang pastor, na kada makikita ko, sama ng loob ko. Nakwento ko na yata ito dito. Hayaan nyo na lang, ulitin ko. Yung pastor na yon, hindi ko naman papangalanan, di ba? Nilait yung pagkatao ko. Sinukat niya yung aking kakayahan, yung aking kaisipan. Sabi niya nung sinasabi lang naman ito, ordinaryong ng banal na espiritu. Pagkatapos kong magsalita yun. Sa madaling salita, nagkaroon ako para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hiniya ako Hiniya ako. Sinasabi lang naman yan, ordinaryo. Alam nyo na yan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. At tuwing magkikita kami, ganun yung ginagawa. Ganun yung ginagawa. Minamaliit niya ako. Ang laki-laki ko, minamaliit ako. Minamaliit niya ako. Yung aking kakayahan. Aminado naman ako, wala ko alam matatalino. Alam niyo, pag matatalino, ganun. Minsan, sinusukat nila yung kakayahan mo. Kaya lang iba si Lord. Sabi ni Lord, nung minsan, kasi nararamdaman ko, nagagalit na ako sa Kanya. Kapag nagkikita kami, naiinis na ako sa Kanya. Sabi ni Lord, i-bless mo siya. I-bless mo siya. Sabi ko, Panginoon, i-bless ko siya. I-bless mo siya. Bigay mo yung nasa bulsa mo. Sabi ko, Panginoon, pambili ko to pag-uuwi ka, galing pasalubong kay Belia. Pabili ko to ng pasalubong kay Belia. Sabi ni Lord, bigay mo yan. Alam nyo, sabi ko, sige Lord, pag nariyan siya, bibigay ko. Nagdadahilan ako para hindi ko mabigay. Paglingon ko, naroon. Sabi ni Lord, bigay mo, bigyan mo, pagpalain mo siya. Kasi dumadaan siya sa pagsubok ng panahon na yun. Sabi ko, sige na nga, yung pambili ko ng pasalubong kay Belia, bibigay ko, binigay ko. Sabi ni Lord Sabi ni Lord. Ano ang ibig sabihin? Wala na akong pambili ng pasalubong. Nung bumabiyahe na kami, sabi nung aking mga kasama, baba tayo niya, bili tayo ng buko pie. Ikaw, Pastor Lumel, hindi ka bibili? Hindi, ayaw ka ako ni Belia niyan. Ayaw ni Belia niyan. Sige, sabi niya. Sa isang bagay, nung sinunod ko, ang utos ng Panginoon, nung pag-abot ko, may naramdaman ako sa sarili ko. Ano yun? Lumaya ako. Maging siya. Alam nyo ba, niyakap ako at sabi, sasabay siya sa amin. Di ba parang binubuhusan mo ng malamig na tubig? Kasi yung mabagay na alam niya yun.
Yung bagay na hindi mabuti, sinusuklian mo ng mabubuting bagay. Ginawan mo na mabuti. Lumaya ako, lumaya rin siya. O ngayon, lumaya ka, di ba yun ang pinakamasarap doon? Malaya ka. Ang laya-laya mo, wala ka nararamdaman sama ng loob. Pagkatapos noon, ano yung kasunod? Yun nga, yung pambili ko ng pasalubong, ayaw ni Belia niyan. Ayaw ni Belia niyan. Sabi ng isang pastor, doon tayo sa isa. Meron silang bagong produkto doon. Masarap. May leche plan sa ibabaw. De punta kami. Ikaw, Pastor Romel, kasi ako driver eh. Hindi ka ba bibili? Hindi, ayoko niyan. Ayoko niyan, kako. Ayaw rin ni Belia niyan. Tapos, eto si Pastor June, may dala-dala. May dala-dala. Romel, tikman mo. Pagbalik ni Pastor June, ubos eh. Kala ko ayaw mo. Di ba parang gano'n? Kala ko ayaw mo. Naubos, ang sarap. Sabi ko, ang sarap. Habang kinakain ko, sabi ko, ang sarap. Gusto ni Belia to, Panginoon. Kasi sabi ko, ayaw ni Belia niyan eh. Pero nung habang kinakain ko, sabi ko, ang sarap. Gusto ni Belia to, Panginoon. Alam niyo, yung isang pastor, may dala-dala. Sabi niya sa akin, pagsakay niya, Romelo, bigay mo kay Belia yan. Ayaw ni Belia niyan. Yun ang Diyos. Di ka naman nangingi, pero ang Diyos ang magbibigay. Amen? May pasalubong ako. Lumaya pa ako. Kasi bakit? Sinunod mo ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Kala nyo malapit na tayo? Matagal pa. Kalagitnaan pa lang. Introduction pa lang tayo eh. Kaya matulog muna kayo dyan. Masarap ang panahon, umuulan-ulan, huminto na, malamig, tama-tama. Matulog muna kayo. Bigyan ng una niya, mga natutulog, Ate Jane. Ang pagsunod, ang susi para mabuksan ang pintuan ng mga pangako ng ating Panginoon. Kung susundin natin ang inuutos ng Diyos sa atin, tayo ay Kanyang pagpapalain. Kung susundin natin ang inuutos ng Diyos, tayo ay Kanyang ililigtas. Amen? Natandaan ko yung patotoo ni Nanay Paz. Nabangga yung jeep. Ano ba? Kinikwento niya, nabangga yung jeep. Yung lahat ng sakay, nagtilapunan, siya nandun sa likuran ng jeep. Hindi man lamang tumalsik. Patotoo niya yun, nung siya'y nabubuhay pa. Sabi niya, Pastor Romel, hindi man lang ako, yung mga kasama ko, duguan, pero ako niligtas ako ng Panginoon. Sabi ko, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Sabi nga, salamat na lang rin, walang namatay sa mga pasahero ng jeep. Diyan daw nangyari yun, sa Merapan. Di ba ang buti ng Diyos? Ililigtas ka kasi ng Panginoon. Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, di kanya babantayan tayo ng Panginoon. Nandiyan ang Panginoon, lagi nakabantay. Amen? Nakabantay ang Panginoon para siyang magulang, talagang magulang na magulang ang Panginoon. Tatay na tatay natin ang Panginoon. Hindi kanya padadapuan sa lamok. Parang ganon. Di ba yung mga anak natin, ayaw natin padadapuan sa lamok? Di ba? Lalo nung maliliit yan. May kakainin sila, tayo kahit wala. Di ba? Parang ganon. Ang Diyos ganon. Nagbabantay sa atin. Iniingatan tayo ng ating Panginoon kasi sinusunod natin ang kanyang mga salita. Ano pa? Iingatan tayo ng Panginoon. Iingatan. Tutugunin niya ang ating mga panalangin. Di ba, ang sarap nung pag nanalangin ka, alam mo, tinutugon ng Diyos ang panalangin mo. Hahaba ang iyong buhay, hindi ka magkukulang. Sino dito gusto umabot ng 100 years para makuha niya ang 100,000 mula sa 100 years? Pwede naman ah. Kasi sabi ni Lord, hahaba ang buhay mo. Ang masarap nito, mahaba ang buhay mo, wala kang sakit. Di ba? Kayang gawin ni Lord John. Mahabang buhay, walang sakit. Kung susundin mo ang Panginoon. Sabi ko nga kanina, huwag mong kainin yan. Huwag yan, bawal yan. Tataas ang presyon mo. Gusto mo palang umaba ang buhay mo, huwag mong kainin yan. Disiplina. Amen? So, hahaba ang buhay, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Lahat ng iyan ay pangako ng Diyos.
pero may enjoy lang natin ang mga pangako ng Diyos kung tayo ay susunod sa kanyang mga instruction. Minsan hindi kasi madaling sumunod sa mga inuutos ng Diyos. Minsan kasi hindi madaling maunawaan ng kanyang mga inuutos. Ang hirap unawain ng mga inuutos ng Panginoon. May mga pinagagawa kasi siya, minsan tila nakalilito. Tila parang unfair, at minsan parang hirap. No? Hirap nating maipaliwanag ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Example. No? Ito example na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kunin mo ang 10% ng kinita mo, bigay mo sa Panginoon. Panginoon, di mo naman kailangan to. Oo, hindi niya kailangan yon. Kaya lang, tinuturuan tayo ng Panginoon sumunod. Kaya meron yan para tinuturuan tayong sumunod. Kasi di ba mas madaling tumanggap, mahirap magbigay. Sabi ni Lord, magbigay ka. Di ba? Yan utos ng Panginoon. Magbigay ka. Bigay mo sa Panginoon. Para may magamit sa templo. Sa templo. O di ba? Ang hirap unawain. Ang yaman-yaman ng Panginoon. Sabi siya, lahat ang may-ari. Bakit na kailangan ng 10% ko? Alam nyo ba si Mr. Colgate? Yung Colgate? Si Mr. Colgate, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kasi noon hindi pa uso ang toothpaste. Naglabas siya ng toothpaste, Colgate. Colgate. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, ibibigay ko ang aking 10% ng lahat ng aking kikitain. Pagpalain mo lang ang hanap buhay kong ito. Ba, pinagpala si Mr. Colgate. Sabi niya, Panginoon, hindi lang 10%, pagpalain mo ko, hindi lang 10%. Alam niyo, umabot pa nga ng 80% ata. 80% sa Lord, 20% sa Kanya. Hindi, parang 10 sa Kanya, 90 kay Lord. Alam niyo ba na wala na si Mr. Colgate nang tignan yung lahat ng kanyang kayamanan, kayang bumuhay ng ilang henerasyon ni Mr. Colgate. Ganon siya pinagpala ng Panginoon. Kita niyo, baliktad. Sa Diyos yung mas marami, sa Kanya yung konti. Pero tingnan niyo, pinagpala siya ng Panginoon. Tingnan niyo ngayon, pag may bibili sa tindahan, ano sinasabi? Pagbilan nga ng Colgate, yung close-up. Di ba? Pagbilan nga ng Colgate, yung close-up. Kanya nakakabit lagi yung salitang Colgate. Amen? Yan kapag papalain ng Panginoon. Minsan di natin maintindihan. Ano pa? Kapag pag ginawang ka ng masama ng kapwa mo, gawan mo siya ng mabuti. Di ba ang hirap sundin nun? Pag ginawang ka ng masama, gawan mo siya ng mabuti. Biro mo, ginawang ka na ng masama, gagawan mo pa ng mabuti. Ano pa? Mahalin mo yung kaaway. Idalangin mo sila. Ang hirap tanggapin noon, Lord. Mas madaling sumpain ang kaaway. Pero sabi ni Lord, mahalin mo ang iyong kaaway. Love your enemy. Ano pa? Idalangin mo sila na pagpalain. Ang hirap noon. Ako nga, pag nung may nakagalit ako, pag gumadaan ako sa kanila, sabi ko noon, mamatay ka na sana, mamatay ka na sana. Di po ba? Mas madaling sumumpa. Kaya lang, kapatid, ito yung mga utos ng Panginoon na minsan parang unfair. Love your enemy. Di ba? Parang unfair. Ano pa? Kung sinampal ka sa kanan, pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kaliwa. Di ba lahat yan, pagpapakita ng paubaya. At pag tinignan mo rin, yung utos ng Diyos na yan, parang ang hirap. Hirap gawin. Unfair. Unfair, Lord. Ang sabi, ang utos na ito, ayon sa pag-unawa ng tao dito sa mundo, maaring walang katuturan. Oo nga. Sa mundong ito, tila walang katuturan.
Love your enemy. Bigay kay Lord yung parte ng aking kinita. Kapag ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Pakanin mo. Pag binato ka ng, Pag binato ka ng, batuin mo ng tinapay. Di ba? Batuin mo daw ng tinapay. Ang hirap unawain. Kaya sabi ng mundo, tila wala itong katuturan. Tila walang katuturan. Ngunit ang tila walang katuturan sa atin, sa mundo, ang siya namang kadalasang pinagagawa ng Diyos sa atin ng may pananampalataya. Gawin mo yan ng may pananampalataya. Gusto kasi gusto kasi ng Panginoon magtiwala tayo sa Kanya. Kapatid, yun ang gusto ng Panginoon. Sumunod. Magtiwala. Sa tingin ng mundo, yung mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin, parang kalugian. Bobo. Eng-eng. Lahat na ilalagay sa iyo. No? Kasi ginagawa mo yung tama, yung kalooban ng Diyos. Sa tingin ng mundo, oo, tila sira ang ulo. Pero sa Diyos, kapatid, mapalad ka. Mapalad ka. Bakit? Dahil sinusunod mo ang prinsipyo ng Diyos, dadaloy ang pagpapala ng Panginoon. Kapatid, kailan ka pinagkulang ng Diyos? Oo, madara mo ang pagkukulang kung hindi ka susunod sa Diyos. Pero subukan mong sumunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. Kapatid, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Hindi. Amen? Gusto ba natin na tayo pagpalain ng Panginoon? May bunga ba ang pagsunod sa Diyos? O di sumunod tayo. Amen? Sumunod tayo. Kapatid, huwag mong pagpapalit ang Diyos. Pag araw niya, araw niya yun. Kanya yun. Bigay natin kay Lord. Sundin natin. Kahit tila parang ang hirap unawain, pero magtiwala lang tayo sa Kanya. At hindi niya tayo pababayaan. Amen? Tayo po'y tumayo. Pwede na rin po nating ibigay yung mga tinapay at katas ng ubas sa mga kapatiran. Hallelujah. Mabuti ang Panginoon. Panginoon, hinayag mo sa amin, Panginoon, na may bunga ang pagsunod sa iyo. At hindi lugi, Panginoon, ang mga taong sumusunod sa kalooban mo. Dahil mayroong kang laan na gantimpala, Panginoon, sa mga taong sumusunod, may banal na takot sa iyo, may pananampalataya sa iyo, Panginoon, lubos na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. At kasunod naman nun, Panginoon, yung pagpapatunay mo, Panginoon, na ang mga taong nagtiwala at nanampalataya sa iyo, pinagpapala mo, Panginoon. Spiritual, material na pagpapala, pisikal na pagpapala, binibigay mo, Panginoon. O Diyos, tulungan mo kami na masunod namin lagi ang kalooban mo, Panginoon. Masunod namin lagi yung utos mo, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Malugod ka nawa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Dako pa tayo sa isang mahalagang gawain. Ito yung isa sa ordinansa ng simbahan, yung komunyon, no? Ang sabi sa unang Korinto 11:23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, itong aking katawan na inihahandog para sa inyo.
gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang salo at sinabi, ang salong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa sarong ng Panginoon nang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Suriin natin mga kapatid sa oras na ito ang ating mga buhay. Mayroon ba tayong mga bagay na pagkakasala na nagawa sa ating Panginoon? Mayroon ba tayong mga nagawa na hindi nagbigay kaluguran sa Diyos? Mga pagkakasala na nagpaparumi sa atin. At ito yung hadlang upang hindi tayo maging karapat-dapat sa gawaing ito, sa oras na ito, sa pag-alaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, hingi natin ang tawad sa Panginoon sa oras na ito. Panginoon, kami po'y nagkasala. Marumi sa iyong harapan. Patawarin mo po kami. Kung mayroon kaming mga nasabi na hindi nagbigay kaluguran sa iyo, kung mayroon kami, Panginoon, nagawa, Panginoon, na hindi nakapagbigay ng kagalakan sa iyo, Panginoon, at naging sanhi ng karumihan, Panginoon, sa amin, patawarin mo po kami, Panginoon. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo, nang sa gayon maging karapat-dapat kaming tumanggap, Panginoon, sa simbolo ng iyong katawan at sa simbolo ng iyong dugo sa araw na ito, Panginoon. Ngayon, O Diyos, amin pong inaalala ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ang katawan mo, Panginoon, na nagkaluray-luray, nasugatan, Panginoon, tumulo ang dugo, Panginoon. Amin pong inaalala ang kabutihan mong ito, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, sino kami upang tumanggap ng mga pagpapalang ito, ng paglilinis, Panginoon? Sino kami, Panginoon, na pinahalagan mo, Panginoon? Wala namang kaming ginawa kundi limutin ka, Panginoon. Sino kami, Panginoon, para tumanggap sa mga kabutihan mo, Panginoon? O Diyos, napakabuti mo lamang po talaga. Napakamahabagin mo, O Diyos. Kaya nga, Panginoon, kami narito, Panginoon, humihingi ng kapatawaran. At hayaan mo, Panginoon, maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Kunin po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon. O Diyos, tinapay na ito ay simbolo ng katawan mo. Amin pong inaalala ang katawang mong ito na siyang binayubay sa krus, pinako, Panginoon, na dapat kami, ngunit inako mo, Panginoon. Ama, amin pong kakainin ang tinapay na ito bilang pag-alaala sa katawan mo, Panginoon, sa katawan mo, O Diyos. Sa iyong papuri. Amen. Kainin po natin sabay-sabay. Hawakan natin ang ating mga kopa. Panginoon, hawak namin, Panginoon, ang simbolo ng iyong dugo. Ang dugo mo ang siyang luminis sa bawat isa sa amin, Panginoon. Luminis sa aming mga pagkakasala. Salamat sa dugo mo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo upang kami ay malinis, Panginoon. Ngayon, O Diyos,
malaya na kami. Nilinis na kami ng dugo mo, Panginoon. Salamat sa paglilinis, Panginoon. Ngayon, amin pong aalalahanin ang dugo mo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng aming mga pagkakasala. Salamat sa dugo mo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. God bless po, mga kapatid.